Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. This channel is dedicated para dun sa gustong matuto ng QuickBooks online. Meron tayong course outline dyan mga boss, madami-dami pa yan. Tsaka meron tayong module binibigay every video. So I'm sure marami kayong matutunan dito mga boss. Tambay lang kayo sa channel natin. At saka pwede nyo siyang ma-access anytime. Basta meron lang kayong internet, visit nyo lang channel dito natin sa YouTube. So promise ko sa inyo mga boss, marami kayong matutunan dito. So kompleto na po lahat. Kailan nyo pa sisimulan? Let's go! Okay, so sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-create at saka mag-customize ng invoice dito sa QuickBooks Online. So, tanong, bakit kailangan natin mag-customize ng invoice? Of course, kasi iba-iba yung mga preferred na design ng mga clients natin. So, as much as we want, kailangan nating mag-assertive when it comes to branding ng ating kumpanya. And at the same time, para makontrol natin kung ano yung mga nakikita ng client sa invoice natin. So, yun yung purpose doon, no? So, kapag ready na kayo, open na kayo sa QuickBooks nyo na app. Okay? So, dito, nasa home kayo, punta kayo dito sa create, tapos punta kayo dito sa invoice. Ayan. So, by default, ito yung itsura ng invoice natin, mga boss, no? So, simple lang siya, walang ganong ganap. Makita natin yung customer email, billing address, yung terms, invoice date, due date, tsaka yung product service natin, ayan. Tsaka yung mga message, yung mga notes na ilalagay natin. Pero, pwede natin yang pagandahin para magkaroon tayo ng professional branding, kumbaga. So, punta kayo dito sa update layout, dito sa may kanan, no? Sa may ibabaw. So, click nyo yan, Tapos, click nyo itong update layout. So, ang mangyayari, mapupunta tayo sa customize layout ng invoice natin. Ayan, so isa-isahin natin ito. Dito sa invoice, ito yung company, name ng company na ginawa natin. Ito yung company address, tapos yung email address, saka yung contact number. So, pwede nyo yung i-edit actually. So, click nyo lang itong edit company. Tapos, ito yung natin details natin sa kumpanya, no? Ayan, so, pwede nyo yung edit, depende sa inyo, ano? And then, dito naman, pwede kayong maglagay ng logo. So, maximum niyan is 1 MB. Ayan. Ayan, ano? So, ito yung mga details natin, invoice number, terms, date, saka yung due date. Ayan. Dito sa product service, ayan. So, pwede kayong maglagay kung anong invoice details sa client natin. Halimbawa, dito tayo, eto. So, kung nagtataka kayo kung saan galing itong mga product service, ito yung ginawa natin kung paano tayo nag-import ng products and services. Ayan, ilagay ko sa link yung sa video natin. Ayan. So, panoorin nyo yan kung paano mag-import ng mga products and services. So, click ko lang to. Ayan, so automatic mag-appear yung mga description ng details kung quantity, sa presyo, yung amount. Ayan. Then, dito naman sa pangalawa, ito, lagay lang natin. Ayan, so kung nagtataka kayo kung bakit peso tong sign natin, pwede natin yung i-edit into dollar sign. So, ituturo ko maya, no? Paano siya i-edit. Ayan, ito yung basic na mag-appear sa invoice. Merong subtotal, shipping, invoice total. Pero pwede pa natin yung i-customize, ano? So, ito yung mga normal. Pwede tayong maglagay dito. Depende kung ano yung payment options na pwede natin. Gusto natin magbayad si customer, kung anong payment options yung gusto niya magbayad. Pwede sa GCash, depende sa mga bank accounts, ano. Itatakal natin yan maya. Basta ito yung mga basic itsura ng default ng invoice natin. So, paano natin siya i-customize? Ayan. So, punta kayo dito sa manage, yung gear icon dito sa kanan. Click nyo lang yan. Tapos, ito yung mga magic options natin kung paano natin siya ma-customize. Dito tayo sa first customization. Ito yung mga details na nag-appear dito sa products and services natin. So, kapag naka-check ito yung mga mag-appear dito, no? Ship to, yung mga ano. So, kapag uncheck natin ng invoice number, so automatic mawawala yung invoice number. So, kapag ano ko yan, ayan. So, mag-a-appear dito. Depende sa iyo, no? So, yung terms naman,
yan check mo, mawawala yung terms dito. Pero dapat andyan yan, no? So, leave as default na lang kung ano yung meron dito, ano. Tapos, i-check na lang kung ano yung gustong mag-appear. So, halimbawa dito, eto, SKU, naka-uncheck siya, no? So, kapag ano nyo yan, i-check nyo yung SKU. Ayan, mag-appear yung SKU dito sa details natin. But, uncheck ko lang yan. Pagkatapos natin sa customization, dito tayo sa payment options. So, ito yung payment options, no? Itong payment options, ito yung gusto natin na preferred natin kung saan tayo pwedeng bayaran ni client. So, itong payment options kasi nakadepende din yan sa mga subscription na in-avail mo. Sa atin kasi naka-simple start tayo. So, wala tayong option kumbaga pwede magbayad si client. Ang magagawa lang natin dito is pwede tayong kumbaga note na lang kumbaga. So, halimbawa, please pay me using PayPal. This is my account number. So, halimbawa lang, pwede kang mag-note dyan para ito yung basihan ni client na dito siya magbabayad. So, depende ha kung anong preferred mo na magbabayad si client. Pwede kang mag-note dyan. Pero, if ever naman, kung nasa ano ka, sa mga, halimbawa, naka-plus subscription course, advance, so, pwede kang mag-choose kung anong payment options yung gusto mo, no? So, depende. Dito naman, pwede mo tong i-check ang discount. Halimbawa, dito, i-check mo tong discount. So, lalabas dito yung discount. Ayan. So, uncheck mo yan. Pwede ring deposit. So, lalabas dito yung deposit. So, ganun kung paano mag-customize ng payment options. So, shipping fee, kung gusto naman ng hindi mo siya mag-appear dito, ayan, uncheck mo lang. Ayan. So, tapos na tayo sa customization, payment options. Dito naman tayo sa design. Dito naman, ang design total design ng invoice natin. So by default, naka-green ito. So, pwede mo yung palitan. Halimbawa, let's say orange. So, mag-iiba tong parang layout niya, no? Kulay ng layout niya. So, depende sa'yo na kung ano yung gusto mong kulay ng invoice mo, ano? So, ayan, nakapalit yan ng orange. Dito naman sa font, style. So, pwede mong ibahin yan. Ito kasi yung mga default lang na meron silang lima na font style dito. So, bawa gusto ko siyang gawing open sans. Ayan, so, mag-iiba yung font style niya. Depende sa preferred mo, ano. So, ayan. Yan yung natin sa design. Pwede mo naman gawing standard. Depende sa iyo, ano. Ayan, so, tapos na tayo dito sa design. Pwede naman dito sa last is etong scheduling. So, dito mayroon tayong recurring invoice. Ayan, so invoice reminder. Etong recurring invoice mga boss, kapag mo to, check mo to. Ayan, so pwede kang mag-rename dyan ng template name, depende sa client na under ito, no? Kasi itong recurring invoice kasi kapag meron kang regular na customer na nag-order sa'yo monthly, so pwede kang mag-send ng invoice sa kanya automatically na kasi pabalik-balik na yung setup ng invoice niya. So, pwede mo siyang i-schedule. Depende sa iyo, no? Kung sa atin i-schedule natin siya. Halimbawa lang, this is a payment of shoes. So, depende sa iyo, no? Anong preferred mo na ano. So, pwede mo check dito. Send emails, automatically send emails. Tapos, depende sa iyo sa interval kung anong gusto mo. Mag-set ka lang ng date dito, halimbawa sa 8. Yan, lagay mo dyan. Tapos, yung kailan siya, kung never ba siya by or after. And then, repeated, kung gusto mo ba siyang mag-daily, weekly, or monthly. So, leave as it is tayo by monthly. So, every number of months, depende sa inyo, let's say 5 siya. And then, depende sa iyo kung pang ilang araw mo siya isi-send dito. Ayan, no? So, ito yung recurring settings natin kapag naka-check itong recurring invoice mo. And then, dito naman, pwede mo siyang i-check
i-check tong invoice reminders kung kailan siya magsisend ng notification sa'yo. Kung 3 days before ba due date, or sa on due date ba, or after 3 days after due date. So, depende sa'yo, no? So, mas maganda kung 3 days before due date. Ayan. So, halimbawa lang, for this tutorial purposes, meron tayong invoice kay lagay tayo ng customer dito. Ito si Amanda Martinez. So, by default ito ha. So, kung gusto nyo malaman kung paano tayo nag-input ng customers dito, panoorin nyo itong video na nag-import tayo ng customers list. Ayan. So, ito yung mga details natin sa customer natin. Ayan. So, kapag kontento ka na dun sa sa invoice, itsura ng invoice mo, halimbawa, gusto mo maglagay ng note dito, meron ka ng instruction dito kung paano magbayad si client. Gusto mo mag-note na please notify once items arrives. O depende sa'yo, no? Kung gusto mong i-note dyan, you can return items once damaged. O depende sa'yo, no? Ayan, so kapag tapos ka na dito, pwede mo siyang i-review and send dito. Maraming options dito, no? Pwede kang mag-share link sa WhatsApp, save and share. So, depende sa'yo. So, gusto natin i-send ito sa client. And by the way, ito yung edit natin, email view. Halimbawa, ito yung itsura sa email view. Ayan. And sa PDF view naman, ito yung itsura natin sa PDF na naka-PDF view tayo. Ayan. So, wala tayong logo kasi wala tayong in-insert na logo dyan. Ayan. So, click natin itong review and send. Ayan. So, invoice 102 save na siya. So, kapag okay na yung details dito, ayan. Ito yung email address, kung okay na tong email body mo. So, click mo itong send invoice. Ayan, so email send to amandamartinez.com. So, nakapag-send na tayo ng invoice. So, kapag gusto mo namang i-check yung mga status ng invoices mo, punta ka dito sa all apps. Nag-log tayo. Okay, punta ka dito sa all apps. Tapos, dito ka sa sales and get paid. Punta ka dito sa invoices. So, dito mo makikita yung invoice na ginawa mo. Ayan. No? So, ito yung details. Pwede mo siyang actually i-edit, no? Click mo lang yan. Tapos, pwede kang mag-edit doon sa ginawa mo na layout. Ayan, kapag, halimbawa, namali ka dito, isa lang in order pero 10 pala, na-mislook mo lang. So, pwede mo siyang i-edit. So, save mo lang dito, save and close. So, of course, mag-iiba yung amount dito. So, save lang natin yan. Tapos, balik tayo. So, ito na yung bagong amount niya. So, status na due in 30 days. So, kapag na-receive mo naman yung payment, pwede mong i-click dito na receive payment. So, yan lang yung kung paano ka mag-create at mag-customize ng invoice, saka paano mo siya i-monitor yung mga invoice na ginawa mo for the last 12 months. So, pwede mo namang dito, i-filter out kung anong gusto mong preferred na dito na. So, ganun lang kung paano gumawa ng invoice, saka paano i-customize yung invoice. So, kapag ang video nito is nakatulong sa inyo, please po mag-like and subscribe kayo para wala po kayong ma-miss na mga videos na i-upload natin. So, yun lang po, and stay safe.